Kinuyog po ng mga buzzer si, yung kapatid ni Tony Gonzaga, si Alex Gonzaga. Ayun, pinagtutulungan ng mga buzzers. And I think most of the buzzers po, mga kakampon. What? Siyempre, damay-damay na. Nakita ko, pati yung mga artista po na allied sa mga kakampon, mga dilawan, talagang binakbakan si Alex Gonzaga. Kasi naman po, ako, tingin ko, nasobra naman si Alex Gonzaga. Birthday kasi niya, mga kababayan. Ngayon, siyempre, may celebration, may pa-blow-blow ng cake. Yung nagdadalang waiter ng cake po, ayun, matapos siyang mag-blow, kumuha siya ng icing ng cake. Tapos, pinahidan dito sa noo na parang, Ash Wednesday. What? Ngayon, hindi nagustuhan. Nag-viral siya. Yung video po, ito. Pakita ko sa inyo. Ayan siya. 35 years old na pala siya. Ito, Ash Wednesday, mga kababayan. Ayan o, tingnan mo. Tingnan nyo. Ayan ang ginawa. Ngayon, awkward naman yung naging reaction kasi. Halatang parang na-embarrass, napahiya yung waiter po. Kaya nag-viral siya. Hindi nagustuhan ng mga netizens. Ayon. Pinagbabas, mga kababayan, si Alex Gonzaga. Di niya, Mr. Maravillas, ang tingin mo doon? Hindi ko alam kung kasama yun sa script kasi vlogger po itong si Alex Gonzaga. Baka kasama yun sa strategy para mag-viral. Kinasapakat yung, yung waiter. So, posibleng ganun po yung situation or talagang gusto niya natural na natural. So, hindi pinalam doon sa waiter. Kaya lang, yung naging reaksyon, mga kababayan ng waiter nung pahida ng icing ng cake sa noo ay medyo masama. Halatado po na napahiya. Yun ang rason kung bakit nag-react, mga kababayan, yung mga netizens. Pinaulanan ngayon ng bashing si Alex Gonzaga. Ayan kasi, mga kababayan. Pero yun ang gustong-gusto nila, yung mga artista. Pag nababas po at saka pinag-usapan, nagba-viral kasi yung kanilang mga videos. Tuwang-tuwa sila. Good publicity, bad publicity is still publicity. Diba? Kaya lang, siyempre, in bad taste po. Depende kung sisikat siya ng mas lalong sisikat siya o sumikat nga siya pero nawalan siya ng mga supporters. So, dalawang bagay lang po ang pwedeng mangyari. O ngayon, halimbawa man yon ay joke, wala man problema po yung maging, gusto kasi niyang i-project sa mundo, mga kababayan, na siya kalog. Kaya lang yung pagiging kalog po, dapat nasa lugar. Kung kasama yon sa, script nila yon, di wala mang problema po. Di ba? Ang ibig sabihin, pag script, alam nilang acting lang. Alam ng mga taong acting lang. Pero kung hindi man po yun acting, at sa edad niyang 35 years old, yung kakalugan ay parang sumobra. Parang nakaka-insulto na rin sa ibang tao. Parang minamaliit yung ibang tao. Lalo't yung biniktima niya, waiter. Siyempre, yung kalagayan ng trabaho, di ba, pag waiter, yung tawag nga, waiter ka lang. Di ba? So, laging pag mababang uri ng trabaho, kahit marangal naman, yun ang nakakalungkot. Parang yung inaapak-apakan lang po. Inaapi-api kasi mababang ori yung kanyang trabaho.
Ito yung mga reactions ng mga tao. Don't make fun of others and don't pretend you are superior. O, kita mo? Alex, the golden rule is for you. You should treat others the way you want to be treated yourself. Sabi pa ng isa, maldita talaga. Never like her. Yung waiter mukhang nainis. Sabi ng isa pa, bakit magagalit kay Alex Gonzaga dahil nagpahid lang ng cake sa waiter? Di ba dapat maging grateful ang waiter dahil pinahiran siya ng cake ng sister ng most powerful artist sa universe? Alata mga kababayan na sarcasm ito. May patama. Superstition kasi na kapag napahiran ka ng cake ni Alex, magkakaroon ka ng cake the whole year. Change mindset na tayo. 2023 na, unity lang, walang personalan. What? Nadamay pa mga kababayan si President Bongbong Marcos. Pero napolitika kasi po. Kapatid ng tawag dito, inaanak ng Pangulong Bongbong Marcos. Si Tony Gonzaga, inaanak ng Pangulong Bongbong Marcos. Kapatid si Alex Gonzaga. Ayun. So, laging nakabantay yung mga tao, yung mga bases, lalo na yung mga dilawan. Kaya yung mga ganito, kung ito'y joke lang niya, masasabi natin na yung joke parang hindi nasa lugar. Di ba? Yung mga komedyante noong panahon, hindi man nagagawa ng ganito. Sa bagay, wala pa man YouTube nung panahon na yon. Hindi pa uso yung vlogging. Di ba? Yung social media, hindi pa uso. Ngayon kasi uso na yung vlogging at social media. Kaya lahat ng mga events, activities po, laging naka-video. Nakabantay yung mga tao. Wala pang mga bashers. Hindi pa uso. O ngayon kasi, iba na yung panahon. Attitude man talaga yan si Akla. I remember those days na nag-work pa ako sa sales associates. Kasuka talagang ugali. Yung guy parang gustong-gustong iampas kay Alex yung buong cake. Sabi ng isa pa, sakit talaga yan ang mga BBM. Sabi ko sa inyo, nadamay tuloy yung ating Pangulo. Sabi ng isa pa, daming comment, dina-justify or want to normalize ginawa ni Alex, halatang hindi nag-GMRC at makabayan subject. You see? Yung iba dito, nagko-comment, kesyo malamang birthday lahat, pinakikialaman nyo. Girl, that's only applicable for family and friends na minsan hindi rin tama. Give respect. Hindi porket comedian ka, lahat ng bagay nakakatawa. Yung iba nakakawalang respeto na, tapos magtitweet na naman to about self-care and self-love. Diyos ko, may punto naman po sila. Dapat kasi po, kahit ka-comedian, isa lugar mo. Kung family members, kailangan alam nila kung yun po ay parte ng parlor games. Di ba? Pero yung bibiglain mo, yung isang tao, walang kaalam-alam, pagkatapos bigla mong papahira ng icing ng cake. Buti hindi ka pinatulan. Di ba? Kung medyo nainis talaga ng todo yung bigla mong pinahira na hindi man lang, wala man lang kaalam-alam, baka pinagsisihan ninyo. At saka, imbes katuwaan yung nangyari sa birthday, naging kaguluhan pa. Di ba? Sabi ng isa pa rito, may problema po ba si Alex? Si Ate Alex sa pag-iisip?
Ayun. So, iniisip ng iba, may tupak si Alex Gonzaga. Usually po, yun ang sa mga kabataan ngayon. Kaya lang, 35 years old na nga po si Alex Gonzaga. Hindi na siya bata para mag-aktong bata. Sabi ng isa, feeling close naman kasi si Alex sa lalaki. Kung close sila, walang problema. Walang problema yun sa lalaki. Kung hindi, bakit hindi sa asawa niya lang ginawa? Tama. Di ba? Yung mga ganong pampahid-pahid sa during birthday na mga cakes. Nakikita natin yun kasi sa mga shows sa television. Pero gawin mo yun sa actual, kahit members of the family, pag medyo hindi mo alam, may problema din pala, na-invite mo doon sa birthday mo para mag-enjoy. Ayun, bigla mong pinahira ng cake. Malamang ma-high blood. Di ba? Lalo pa sa hindi mo man kaano-ano. Pero kung halimbawa, parte ng parlor games, may ganon talaga, may programa, then you ask for participants galing sa mga bisita mo, tapos nag-volunteer sila na mag-join doon sa laro, sa parlor games, walang problema kung kasama yung yung iba nga niyan, mismo yung cake yung isinasapak sa mukha. Di ba? Dahil doon mga kababayan, tuloy, ito yung nangyari doon sa viral video. Iba-iba yung mga reaksyon ng mga tao at nagsipaglabasan yung sama ng loob ng mga nakasama ni Alex Gonzaga sa trabaho nito. Sabi rito, production staff ng pelikulang pinagbidahan ni Alex Gonzaga may isiniwalat tungkol sa actress-vlogger. As someone who has worked directly with this woman for the first film as lead, I can personally say na masama talagang ugali ng babaeng ito. Ito. Nagsipaglabasan na po yung mga nakatrabaho po ni Alex Gonzaga. Sabi rito, always the cause of delay sa shooting. Almost everyone on set hated her. She was just nice to me kasi mataas posisyon ko sa pelikula. Sabi rito, I guess, masama talaga ang ugali niya. That was not funny. Hindi niya naman kilala yung server. He looks like a server. Bastos. Her leading man, Joseph Marco, on the other hand, was literally one of the most humble and nicest people I've ever worked with. Never ko nakitaan ng attitude kahit once sa buong time na nagsushoot kami for weeks. She was even very rude to Ribanger, who did a small role in that film when they were at the tent. I let Reb tell that story, but I swear, masama talaga ugali niya. And everyone on the set experience it. You see, mga kababayan? Anyway, ganun talaga po ang buhay showbiz. Pag sikat po, laging nakabantay yung publiko. Lalo't pag kapatid ka ng isang supporter ng ating Pangulong BBM, laging binabantayan. laging kinukuyog ng mga buzzers pag nakakagawa po ng mga ganitong mga masasama. What? Paki-click subscribe lang po ninyo mga kababayan, and like and share, pati hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga uploads. Anyway, baka lang gusto ninyo po itong itry mga kababayan, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan.
Ito naman po, mga kababayan, Automax Radiant Serum, sa mukha naman po yung application. Anti-aging siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo po itong itry. Hindi man siya gamot. Food supplement siya. Name siya Red Mix Fruit Drink. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry kasi po, may anti-cancer properties. Ayos. O yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.